Totoong tao at natural namang nagsasalita, pero bogus daw? Hala, baka deepfake yan. Hi, this is Teacher David at pag-usapan naman natin ang isa na namang issue ng makabagong teknolohiya. Ang deepfake ay isang uri ng pamimeke sa anyo ng mga larawan, videos, or video clips. Ito ay nalilikha sa tulong ng mga artificial intelligence at mga machine learning algorithms upang magaya ang katangian ng isang totoong tao. Ito ay pawang kakaiba sa mga fake media na nakikita natin sa social media sapagkat lubhang napakahirap matukoy ng mga ito. Bagamat wala sa Pilipinas ay sadyang napakamapanganib ng deepfake sapagkat ninanakaw nito ang mga mahalagang impormasyon ng isang tao. Maaari rin itong magdulot ng kalituhan sa nakararami. Isiniwalat sa isang report ng BuzzFeed 2018 ang layo ng narating ng deepfake. Panoorin kung paano nailapat ang boses ni Jordan Peele sa isang pahayag ni former US President Barack Obama. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely. Kitam, sa sobrang pulido ng pagkakabuo ng deepfake ay lubha na itong nakababahala. Habang patuloy na umuunlad ang deepfake ay patuloy ang pananamantala rito. Ngunit susulong tayo, may solusyon tayo para diyan. Una, suriin ang kalidad ng video. Suriin ang mga box-like na hugis at ang mga pawang crop effects sa may mga bahaging bibig, mata at leeg. Kapansin-pansin din ang mga hindi natural na pagkurap at ang mga naiibang kutis ng balat. Kahina-hinala rin ang mga galaw sa video. Kaya nga ba nating sugpuin ng fake news? O dapat ko bang sabihin, magpapatalo ka ba sa fake news? Muli ako si Teacher David, maraming salamat sa pakikinig. Laging tatandaan na maging mapanuri at parating tumindig sa tama at totoo.